Matapos ang balitang yumanig sa buong simbahang Katolika, isinapubliko na ng Vatican ang death certificate ni Pope Francis kaninang umaga. Batay sa dokumento, patong-patong na komplikasyon sa kalusugan ang tuluyang tumalo sa tinaguriang People's Pope. Una sa balitang yan, si James Galange. Pumanaw na sa edad na 88 ang kinilalang The People's Pope na si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala sa tawag na Pope Francis dahil sa stroke na sinundan naman ng coma at reversible cardiocirculatory collapse. Yan ay base sa inilabas na death certificate ng Santo Papa ng Vatican City State nitong umaga. Batay sa kanyang medical report, ito raw ay may kinalaman sa kanyang iniindang sakit na acute respiratory failure na dulot ng iba pa nitong sakit gaya ng multimicrobial bilateral pneumonia, multiple bronchiectasis, alta presyon at type 2 diabetes. Kinumpirma ito ni Dr. Andrea Arcangeli, ang Director ng Directorate of Health and Hygiene ng Vatican City. Matatandaang noong 11 ng Pebrero ay bigla na lamang napahinto sa kanyang humiliya ang Santo Papa matapos makaranas ng hirap sa paghinga dulot ng iniindang sakit sa baga na bronchitis. And now please excuse me, I would like the as a sermon to continue reading the homily. I did say at the beginning that the Holy Father has not been well, but really it's been a great effort that he has made to be at this ceremony. At sinundan naman na mahigit isang buwang gamutan sa ospital kung saan naging tila atras abante ang naging kondisyon ng Santo Papa, dulot naman ng sakit nitong double pneumonia. Samantala, tinawag na The People's Pope ang Santo Papa dahil sa kanyang pagtataguyod ng pantay na karapatan para sa lahat kasama ng LGBTQIA+ community at pagbisita nito sa iba't ibang bansa upang makilala at makasama ang mga mananampalatayang Katoliko. Kung saan niya taong 2015 nang bumisita si Pope Francis sa Pilipinas upang makiramay sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.